Smile naman dyan. Smile naman dyan. Noong Bible study pa lang po ako noon, narinig ko na po yung regular pioneer, RP si RP sila, pero wala po akong idea kung ano po ba yung ginagawa ng isang RP. Nalaman ko po na RP din pala po si Ben. Tapos nalaman ko rin po kung ano po yung ginagawa ng mga RP para maabot po nila yung kanilang hinihiling na pagkabot sa oras. Hindi nga po madali yun kasi kinakailangan yung pag-sakripisyo, pagkukusa, pag-isikap, tsaka yung pagtsatsaga lalo na kapag hindi maganda yung panahon, andyan yung sobrang init o kaya naman kapag umuulan. Pero napapahanga po nila ako kasi talagang gusto po nilang paglingkuran ng lubusan ang Diyos na Jehovah. Kaya kahit ano po yung init, talagang sinisikap nilang na makasama sa paglilingkod, lalo na nakasama po ako sa business witnessing. Nakita ko po yung mga artists talagang mga masigasig na mga ngaral ng kaharian ng Diyos. Yun, kasi talagang napapatibay din po nila ako kahit na may iba't iba silang kalagayan, mga problemang nararanasan, pero mapagkasama po sila, hindi po bakas o hindi po makikita sa mga mukha nila na mayroon din silang pinagdadaanan. Yun. Isa sa pinahalagaan ko sa ating mga masisipag at magigiting na mga pioneer ay yung dedikasyon nila sa paglalaan nila ng panahon para tulungan ng iba. Siyempre, hindi lamang sa ministeryo para tulungan yung ibang tao na makalam ng katotohanan, kundi sa mga kapatid din naman sa loob ng organisasyon. So nakita ko yung kanilang paglalaan ng panahon para tulungan yung mga kapatid sa spiritual, sa material na paraan. At ako personally talagang nadama ko yung tulong nila at isa rin ako sa mga nangailangan. Kaya para sa akin, napakalaking pagpapala sila sa loob ng kongregasyon at hindi lamang sa organisasyon, kundi malaking pagpapala rin sila para kayo. Salamat sa masisipag nating mga pioneer. Totoong nakakatuwa at nakapagpapatibay na makita at makasama kayo. Yung inyong sigasig at halimbawa napatibay sa akin. Nahigit pang maglingkod sa Diyos na Jehovah. Malaki nga naitulong sa akin ang ilang pioneer na lagi kong nakakasama sa iba't ibang uri ng ministeryo. Isa na dyan si Elaine. Thank you, Elaine, sa patuloy na pagsama sa akin sa pagkakandak ng Bible study. Malaking tulong ito sa akin at higit akong natuto mula sa iyo. Isa pa kay Marinor sa regular naming pagkakart. Salamat sa inyong mag-asawa. Tunay nga nakapagpapatibay kayong makasama. Kaya muli maraming salamat sa lahat ng ating masipag na pioneer. Tunay nga na isa kayong pagpapala para sa kongregasyon. Sa mga kapatid sa Caridad Congregation, papasalamat ako sa mga pinakita niyong pag-ibig at pagtanggap sa akin. Simula nang ako dumalo, damandam ako kung paano niyo ako winalcome bilang kapamilya. Napahalagahan ko ito. At na makasama ko kayo sa larangan, nabigyan niyo ako ng mga pampatibay at payo kung paano makipag-usap na may kapakumbabaan sa tao. At si Eddie na nakasama ko sa mga study, nakita ko at nadama ang sigasig niya. Dahil doon, nakaroon ako ng dagdag na karanasan at kaalaman kung paano makipag-usap. Nasasabi ko, isa siyang warang pagdating sa larangan. Kaya naman, sa tinyayain niya ako,
di ako makatangging sumama. Salamat sa inyong lahat bilang isang pamilya sa pagtanggap niyo sa akin. Kasama kayo lagi sa panalangin ko at babaunin ko ito sa buhay. Isang magandang karanasan sa akin ito kung paano niyo ako tinanggap sa inyong kongregasyon. Salamat. Lahat naman po sila ay nakakapagpatibay at nagpakita po ng magagandang halimbawa. Sana po dyan syempre si Elaine. Bukod po dun sa kanyang kasigasigan, given na po yun, sobra kong napahalagan yung way niya ng pangangaral, pagkokomento, gayon din yung pagmamalasakit niya sa mga elderly natin at sa mga maliliit na mga bata. Napahalagahan ko rin yung lagi niyang handang maghanap ng mga taong papatibayin o palalakasin sa espiritual. At isa rin po ako dun sa talagang napalakas niya sa espiritual, lalo na po noong pandemic. Si Belle naman po, napahalagan ko po yung kasipagan niya sa ministeryo at yung kanyang pagiging laging handang magboluntaryo at ibigay yung lakas niya para sa organisasyon. Bukas palad din siya at sobrang matiyaga din sa kanyang mga Bible study. Kay Ate Edith naman, naku, napakarami ko pong natututunan sa kanya ng mga tips po kung paano po mangangaral. Lagi niya pong sinasabi na dapat po laging handa na mangaral sa iba't ibang klaseng tao kasi hindi po natin ine-expect kung sino yung lalabas sa bahay, kaya dapat laging handa. At napahalagan ko rin po yung kanyang malasakit sa gaya ko na minsan lang makapag-guard. Talagang kahit sobra na siya sa oras, magka-heart pa din po siya kasi iniisip niya na wala akong makakasama sa pagka-heart. Kaya sobra po akong na-touch doon. Kay Ate Kirsty naman po at Jolens, sobra ko pong napahalagaan yung kanilang pagkokomento sa pulong na alam ko po na pinag-isipan at talagang nag-research po sila. One thing pa po kay Jolens na nagustuhan ko yung paraan niya ng pagpapalalim ng kanyang kaalaman tungkol kay Jehovah. May pictures pa yan saka na nakadikit sa notebook at ginagamit niya yun minsan sa ministeryo. Kaya Ate Kirsty naman po, always prepared po siya sa ministeryo at pag-study. Yung tipong alam niyo pong nag-advance review at hindi po siya nagpupunta sa labanan na walang bala kumbaga. Kaya lagi po siyang handa. Kaya naman, very smooth siya makipag-usap sa iba at gustong-gusto ko po yung tularan sa kanya. Kay Ate Jonah naman po at kay Ate Noy, sila po yung mga kapatid na napapaisip po talaga ako eh. Kung nagagalit po ba yung mga taong to? Actually po, napahalagaan ko po yung pagiging kalmado, yung pagiging malumanay po nilang magsalita, at kung paano po sila mag-explain sa mga topic po sa aralin sa simple at malinaw na paraan na talaga pong nakakatagos sa kanilang mga study. Kahit po sa akin na bilang nagiging partner po nila paminsan, eh talaga pong tumatagos din sa puso ko yung kanilang way ng pangangaral. At yun po yung gusto ko pong tularan sa kanila. At syempre, hindi ko po malilimutan ang pamilya Santiago. Gustong-gusto ko yung kanilang pagiging mapagpatuloy, yung kanilang pagiging bukas palad, at pagiging selfless. Alam po yan ng lahat, no? And of course, very loving. Una po kay Mayo, sobrang proud ako sa batang to. Bilang kabataan, hindi madaling mag-decide na talikuran yung alok ng sanlibutan na mag-pursue ng mataas na edukasyon o humanap ng magagandang work. Napahalagan ko yung pagiging willing niya na unahin ang kalooban ni Jehovah. Laging first priority po si Jehovah sa buhay niya. At gustong-gusto ko rin po yung drive niya na pasulungin talaga yung espiritualidad niya at abutin yung mga tunguhin niya. Kay Ate Mary Lou at kay Kuya Jun po, sobrang bilib po ako dito sa dalawang to kasi yung passion po nila sa dedication nila sa paglilingkod,
Sobrang kahanga-hanga po yun. At lagi po silang handang magsama ng iba sa RB. At turuan po yung mga kasama nila at alalayan sa ministeryo. Kaya nung nag-uumpisa pa lang ako talagang hindi po ako kinabahan o natakot kasi nga po alam ko po na lagi po silang nandyan para alalayan ako. Gayun din sa kanilang pagiging always ready na kamustahin, patibayin, at damayan agad ang mga kapatid sa mahihirap na kalagayan. Sobra ko pong hinahangaan yun sa kanila. Additional lang po para sa ate ko, syempre, si Ate Mary Lou. Gustong gusto ko po yung pagiging matyaga niya sa study niya. Yung tipong kahit tinaguan na siya, babalik-balikan pa din po niya yun. Naalala ko po nung study pa ako, sinabi niya sa akin, hanggat hindi mo sinasabi na tumigil na tayo sa pag-i-study, tuloy na tuloy pa rin ako na dadalaw sa'yo. At isa ako dun sa hindi niya sinukuhan talaga. At patuloy na tinutulungan po kahit hanggang sa ngayon na sumulong sa spiritual. Kaya naman nagsisikap din po akong tularan yun, yung magandang katangian na yun ni Ate Mary Lou. And lastly, of course, kay sa pamilya Sanidosa at Juarez, una to my mother, kay Nanay Evelyn, marami po akong napahalagan sa mga na-share niya sa aking mga experiences at kanya pong mga paninindigan sa katotohanan. At gayon din po sa kung paano po siya talaga nagtitiwala kay Jehovah sa bawat sitwasyon. At napapahalagahan ko rin po yung kanyang mga practical na payo. Very motherly po talaga si Nanay Evelyn. Kaya gustong-gusto ko po yung kanyang dedikasyon sa pagmiministeryo at yung paninindigan po niya na ipagpatuloy po yung pagiging RP despite sa kanyang edad at mga limitasyon. Lagi din siyang may positive outlook sa bawat sitwasyon. Kaya marami po akong magandang mga halimbawa po ni Nanay Evelyn na nais pong tularan din. Siyempre, para sa aking ate Kla at Kuya Ram, kahit mas matanda po ako sa kanila, ayan, para naman po sila naging ate at kuya po talaga sa akin. Isa po sila sa mga couple na nakita ko po talaga na selfless at laging handang magsakripisyo para sa mga kapatid. At siyempre po sa buong kongregasyon, lagi po silang handang sumunod, lagi po silang handang magboluntaryo, lalo na po pag kailangan. One call away lang po yan sila agad, game na game, basta para po kay Jehovah. At gustong-gusto ko po yun na tularan sa kanila. Tulad na lamang po ni Kuya Eddie, kapag isinasama niya ako sa kanyang Bible study, at ganoon din po, sumasama siya sa pagba-Bible study sa study ko, marami po akong natututunan sa paraan ng kanyang pagtuturo. Dahil nasasanay ako sa mga mataktika niyang mga pamamaraan sa pagtuturo sa kanyang Bible study. Ang gustong-gusto ko naman po kay Kuya Boyet Fernandez ay yung kanyang magandang katangian ng kabaitan. Kung paano po siya makitungo sa iba't ibang uri ng tao, na lalo na kapag nakakasama ko po siya sa cart witnessing, nakita ko po yung pakikibagay niya sa mga taong nakakausap niya. At kapag nakakapartner ko nga po siya sa bahay-bahay, natututo ako sa mga pamamaraan niya ng pagtuturo, tulad na lang po ng pagiging mapagmasid, maging alisto, at maging natural sa pakikipag-usap sa iba. Kaya pinahalagaan ko yung mga natutunan ko sa kanya at sisikap ko pong tularan po. Bibigyan naman po sa akin ng magandang halimbawa at nagiging inspirasyon ko po yung magandang katangian ni Kuya Jun Santiago, kung paano niya pinapakita yung kanyang matibay na pananampalataya sa Diyos ni Jehovah. Anumang mga suliranin kanyang pinagdadaanan, nagagawa niya pong paglingkuran si Jehovah ng buong panahong paglilingkod. Kaya gustong-gusto ko pong tularan yun, yung ganong uri ng pananampalatayang pinapakita ni Kuya Jun Santiago. At sisikap ko nga po ngayon na maabot din na buong puso paglingkuran ang Diyos ni Jehovah, maging regular pioneer din po parang araw.
Kahanga-hanga naman yung sigasig ni Gian ko sa bawat pitak ng ministeryo. Talagang humahanga ako sa batang ito dahil kitang-kita sa kanya yung pag-ibig niya sa Diyos na Jehovah at yung pag-ibig niya sa kapwa. Ano pat kahit na kabataan pa lamang siya, mas binuhos niya yung panahon niya para paglingkuran ang Diyos na Jehovah kaysa ma-enjoy yung pagiging kabataan niya. At kitang-kita ko yung mga mahusay niyang pamamaraan sa pagtuturo, lalo na sa bahay-bahay at kapag nakakasama ko siya sa catecism. Kaya napapabilib ako at talagang napakagandang tularan yung kanyang magandang katangian. Ang gusto ko naman kay Kuya Mark, yung pagiging mahinahon niya. Mahinahon siya makipag-usap sa mga tao, lalo na sa mga bahay-bahay. Yung approach ko kay Kuya Mark, para lang kaibigan yung mga nakakausap niya sa bahay-bahay. Yung mga bahay-bahay ay nagiging palagay yung loob sa kanya. At yun ang gusto kong tularan kay Kuya Mark kapag nakikipag-usap ako sa ibang tao. Ang gusto ko naman po kay Kuya Jay ko ay yung pagiging masipag niya sa pag-volunteer. Talagang inilalaan niya yung kanyang panahon at lakas para paglingkuran ng Diyos na Jehovah sa pamamagitan ng pagbuboluntaryo sa iba't ibang proyekto na ginagawa ng organisasyon. At talagang napapatibay ako sa kanyang kasipagan at gusto ko rin po siyang tularan na balang araw din ay ma-experience ko rin na maging volunteering kahit sa SKE o sa pagtatayo ng mga kingdom. Bilang kasama naman namin sa Group 1, si Brother Russell Juarez, ang gusto ko naman tularan sa kanya yung pagiging humble niya. Hindi siya mayabang. Kahit ano man yung atas na iatas sa kanya, ay nagagampanan niya ng may pagkukusa. At kitang-kita ko rin sa kanya na kahit pagod na pagod siya, basta para sa mga kapatid, ay willing talaga siyang tumulong anumang oras. Hindi ko naman pong malilimutang payo sa akin na talaga sisikap kong ikapit ay yung mga payo sa akin ni Kuya Jim Cabuco kung paano magiging mapagparaya lalo na kapag nakikipag-usap sa mga tao sa bahay-bahay. Ang ibig kong sabihin is yung hindi tayo dapat makipagdebate o makipagtalo. Kung merong mga tao na nakakausap at gusto makipagdebate, kailangan magparaya tayo. At kahit busy si Kuya Jim sa kanyang mga atas, ay matulungin pa rin siya sa mga kapatid na nangangailangan ng tulong. At last but not the least ay si Kuya Eric Argonza. Kung lakas ng loob yung pag-uusapan, kay Kuya Eric Argonza ko natutunan yung lakas ng loob. Kapag nakakapartner ko siya sa bahay-bahay, nakikita ko yung lakas ng loob niya na makipag-usap sa mga tao. Handa siya sa anumang mga tao na nakakausap niya at talagang napatibay ako doon at pinahalagahan ko yung mga natutunan ko sa kanya dahil noon kasi mahiyain ako at takot na makipag-usap sa mga tao. Pero dahil lagi ko nakakapartner si Kuya Eric, malakas na rin loob ko makipag-usap sa mga tao sa Bible. Isa sa katangiang nagustuhan ko po kay Bel kapag nagbibigay po siya ng payo, lalo na kapag may hindi ako nagustuhan sa ugali ng isang kapatid. Imbis na sasang-ayunan niya yung mga sinabi ko o yung mga maling kaisipan ko, magkukwento siya ng magagandang katangian ng kapatid na yon. Tapos na-realize ko na lang na may mas maganda palang katangian yung kapatid na yon hanggang sa mawala na po yung inis ko sa kanya at hindi siya kumaga sa kaibigan. Ang gusto natin kapag mayroon tayong problema, gusto natin yung simpatsya sa atin, pero si Bel hindi niya po ginawa yun sa akin. Pinaparamdam niya sa akin na okay lang yun RG kasi una, di tayo sakdal, talagang may pagkakataon talaga na may pinagdadaanan din yung mga kapatid na minsan yung mga sinasabi nila o mga ginagawa hindi rin nila nare-realize o sinasadyang gawin. Nagustuhan ko naman po sa katangian ni Kuya Mark, isa siyang maasikaso at mapagmahal na asawang lalaki at lagi nakasuporta kay Bel.
Bagaman marami po siyang pinagsabay-sabay na gawain, gaya po ng circular work niya, ministeryo, mga gawain sa komunikasyon, pero hindi ko po nakitaan si Kuya Mark na napagod o kaya napanghinaan, kundi lagi po siyang nakangiti palagi. Kay Mother Evelyn naman po, ang nagustuhan kong katangian niya, super malapit siya sa mga sisters. Tsaka turing niya sa bawat isa sa amin ay mga tunay niyang anak. At mahilig siyang yumakap at magsabi ng I love you, anak, ganyan. Tapos masarap sa pakiramdam kasi hindi po ako lumaki sa kompletong magulang o pamilya. Hindi ko po narinig to sa sarili kong mama. Pero nung naging saksi po ako at ang dami ko pong naranasan na magkaroon ng maraming nanay, tatay, ayan, mga kapatid. At para na rin po talaga siyang tunay na nanay kong. Minsan nga kapag umuwi po ako ng late, pinapagalitan niya ako at kulang na lang po talaga ay kulitin niya ako sa singit. Ayan. Hello Mother Evelyn, kamusta po kayo? Miss na po namin kayo, miss na po kita. Pagaling po kayo at lagi po kayong nasa prayers ko at mahal na mahal po kita. At para naman po kay Jolina, ang nagustuhan ko pong katangian niya ay maabilidad at madiskarte sa buhay, malalahanin na kaibigan at minsan prangka pero masayahin tao. At handa rin siya magpayo kahit kanino. At andyan siya para sa'yo. Basta pag mayroon kang problema, sisiguraduhin niya na makakatulong siya para maibsan yung mga problema mo. Gusto ko lang pasalamatan una sa lahat ang Diyos na Jehovah. Pangalawa si Kuya Eddie Domingo. Malaking tulong siya sa akin para maakay talaga yung aking mister sa katotohanan. At maraming salamat sa pagsisikap niya na minsan kahit masama yung pakiramdam niya, talagang naglalaan siya ng panahon para mapuntahan yung aking asawa. Brad, maraming salamat po, lalo na kay Jehovah. At doon naman, yung isa naman, yung sa anak niya, kay Elaine, napapatibay din ako ng mga katangian niya bilang isang pioneer, yung pagiging palakaibigan niya. Pag dumadalo kami, talagang nilalapitan niya kami, kinakamusta. At gayon din yung nakikita ko sa kanya yung magandang halimbawa ng isang pioneer. Kagaya nung dalawang matanda sa kongregasyon natin na ina-assist niya. Kaya magandang halimbawa talaga siya sa mga kapatid sa karidad. Nakikita talaga namin yung pagsisikap niya. Hindi lang mapasulong yung mga kapatid, tinutulungan niya rin sa spiritual na paraan kung paano susulong sa pagba-Bible study, kaya hindi sa pagbabahay-bahay. Kaya nadama ko talaga yung malaking panahon niya na matulungan kami, hindi lang kami, pati yung mga ibang kabataan dito sa Caridad Congregation. Ganyan din, minsan pag may nasasabi rin ako sa kanya mga problema, maganda rin yung mga pampatibay na naibibigay niya sa akin mula sa kasulatan. Hindi lang naman sa kanilang dalawang mag-ama, pati na lahat sa mga pioneer dito sa atin, talagang malaking tulong talaga sila. Kagaya namin na, kagaya ko, ako lang naman mag-isang saksi sa aming pamilya. Pero napapatibay nila yung asawa ko rin kahit hindi pa saksi, yung magagandang halimbawa nila na ipinapakita. At isa pa, si Ben, maraming salamat din sa kanya sa pagiging malambing niya sa akin. Masaya siyang kasama sa pagbabahay-bahay. Kaya napapatibay niya ako sa mga jokes niya. Pati kay Mark, mga tinutulungan nila yung mga kapatid dito kahit hindi sila magsalita, talagang kusang loob silang tumutulong sa mga kapatid. Kaya malaking bagay yun na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos na Jehovah. Napatibay po ako ng lahat ng pioneers ng karidad sa iba't ibang paraan po. Nandyan po yung kumendahan kanila sa mga kaya mong gawin, pati po yung pag-support sa'yo sa ministry, pati po yung pag-encourage nila sa pag-volunteer. Una ko pong gustong pasalamatan din si Jolina
Kasi po, si Jolens, nakita ko sa kanya yung willingness na pagluguran si Jehovah. Tsaka, gusto ko rin po tularan sa kanya yung pagiging friendly niya sa iba. Bata man po o matanda. Tsaka yung kasipagan niya rin pagdating sa ministry po, pag-RB, pag-study. Tsaka lagi rin po ako napapatibay ni Jolen sa kapag may ni-research po siya, tapos gusto niyang i-share sa amin. Lagi niya pong ginagawa yun, may napatibay po siya, i-share niya rin sa amin. At ganoon din po, napapatibay din kami. At ganoon din po kay Nanay Evelyn naman. Napapatibay po rin niya ako kapag may sinishare po siya about naman sa karanasan niya po sa ministry, kasi nakarating na rin po siya. Ayun, galing rin po siya sa ibang kongregasyon. Isa din po sa nakapagpatibay sa akin kay Nanay Evelyn, yung pag-encourage na rin po sa akin na subukan yung ibang bagay na makakapagbigay rin po ng kapurihan sa Diyos. Ito po yung makilala yung ibang mga kapatid. At saka isa rin po sa mga magagandang katangian ni Nanay Evelyn na gusto ko rin tularan. Yung pagiging palangiti niya. Yung pagyakap niya rin po sa tuwing magkikita kami. Isa rin po sa nagkapagpatibay sa akin yung Juarez couple. Si Ticlaris po tsaka si Kuya Ram. Nandiyan po kasi yung nakita nila yung nakaya kong sumuport. At isa rin po sila nag-encourage sa akin na mag-support sa pag-volunteer. Gusto ko lang i-share sa inyo yung kababatang kaibigan na si Gian. Siya ay isang masigasig na MS at RP dito sa Kalitan. Grabe, sobrang bait nitong taong to. Para siyang may superpower sa kabaitan. Pagdating naman sa pagiging humble, si Gian na yun. Sa sobrang humble nga niya, kala mo siya yung definition ng word na yun eh. Kasi sa lahat ng mga nagagawa niya, never niya itong niyabang. At ang pinakamagandang katangian ni Gian na nagustuhan ko ay yung pagiging madali niyang ma-approach. Kung kailangan mo ng payo, nandyan siya. Kung kailangan mo naman ng kausap, kasama mo siya. Kaya thankful talaga ako sa iyo, G. Ang pinakamaawain, pinakamaamo, at pinakamasipag, at pinakamadaling lapitan na kaibigan na maaaring hilingin pa ng isang tao. Sana ipagpatuloy mo lang na mahalin si Jehovah at patuloy na maging mabuting halimbawa sa amin ng mga kabataan. At kay Kuya Gia naman po, napahalagaan ko po sa kanya dahil isa po siya sa mga kuya. Talaga pong nalalapitan ko po siya at talagang nagpapatibay po siya sa akin lalo na po sa mga espiritualidad po na bagay. Madami po akong payong natutunan sa kanya na nakakapagpasigla po sa akin sa espiritual. At isa po siya sa mga gusto ko pong tularang brother sa ating kongregasyon po dahil sa kanyang mga mabuting katangian po bilang isang pioneer at kuya ko po. Una, gusto kong sabihin na proud at masaya ako na naabot ni Gian yung mga spiritual goals niya. Kitang-kita ni Jehovah yung efforts na ginagawa niya, hindi lang para matapos yung atas at bahagi sa loob ng kongregasyon, kundi lalong higit yung kagustuhan niya na mapasaya si Jehovah. Bilang isang pioneer na si Gian, isa siya sa nag-encourage sa akin na patuloy na magbigay ng effort para abutin yung mga spiritual goals ko. Pinapaalala niya sa akin na umasa palagi kay Jehovah kapag gumagawa ng malalaki pati na ng maliliit na desisyon sa buhay. Isa siya sa mga huwarang brother sa kongregasyon. At alam ko, busy rin siya sa gawaing pangkaharian at sa personal life niya. Pero sa kabila na naglalaan siya ng panahon para kamustahin at bigyan ng pampatibay ang mga kaibigan niya. Na-appreciate ko yung pagiging handa niyang makinig kapag may sinishare akong problema sa kanya. Patuloy sanang pagpalain ni Jehovah yung mga ginagawa niya para sa interes ng kaharian. Proud ako sa iyo, bro. Lalong higit ang Diyos na Jehovah, proud na proud sa iyo.
Na ba? Okay, teka. Sige Mang, ano pong masasabi nyo sa paano kayo personal na napatibay ng ating mga pioneer? Unang-una sa mag-asawang Jonah at Gian Tirante, yun ang unang-unang pinuntahan ko nung ako'y bumalik dito sa Cavite City. Sila ang tumulong sa akin sa mga pinansyal, pampatibay loob, at doon kami tumutuloy tuwing umuwi kami dito ng Cavite. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil hindi nila kami pinabayaan, lalo tigit sa mga pagkain, pinansyal, at talagang hindi nila kami pinabayang mag-ina. Sa isang kapatid, lalo na kay Edith Cabrera, siya ang tumulong sa akin sa pinansyal at saka mga pampatibay loob na pinagdadaanan ko noong panahon na ako may problema. Sa ibang mga kapatid, lalo na kay Bel at kay Mark, malaking tulong ay binigay niya sa akin sa pinansyal at saka lalo higit sa mga pampatibay loob na ginagawa niya sa akin. Pag nadala ako sa pulong, nilalapitan ako, kino-comfort niya ako. At Meron pa ba kayong ibang gustong sabihin? sa pamilya ko, salamat sa ayuda, pagtanghali at doon sa mag-asawang Juarez. Sila nagdadala sa amin ng pagkain. Noong kami ay dito'y bumalik ng Cavite, hindi nila kami pinabayaan. At ang ibang mga kapatid, hindi kami pinabayaan, lalo tigit sina Carol, sina Argonza, sina Boyet, hindi nila kami pinabayaan talaga. At ang ibang mga kapatid natin na hindi ko na maisip kung sino-sino, lahat kayo sa Kongregasyon ng Caridad, hindi nyo kami pinabayaan. Meron pa ba kayong ibang gustong sabihin? Sa pamilya ko, salamat sa ayuda, pagtanghali at doon sa mag-asawang Juarez. Sila nagdadala sa amin ng pagkain. Noong kami ay dito'y bumalik ng Cavite, hindi nila kami pinabayaan. At ang ibang mga kapatid, hindi kami pinabayaan, lalo tigit sina Carol, sina Argonza, sina Boyet, hindi nila kami pinabayaan talaga. At ang ibang mga kapatid natin na hindi ko na maisip kung sino-sino, lahat kayo sa Kongregasyon ng Caridad, hindi nyo kami pinabayaan. Nung mamatay si Brother Gan, naangging pala isip sa akin kung sino ang magiging kasama ko sa ministeryo. Kasi yung ibang mga katemporaryo ko, nagpahinga na sa kamatayan, katulad ni Sister Lina ko, si Flor Porteria, at yung iba naman nag-migrate sa ibang bansa, katulad ng talagang nangging kasama ko ng matagal, si Sister Merdy Del Mundo. Nung marinig ko yung bagong kaayusan tungkol sa pagtulong ng mga regular pioneer, lalo na yung nasa kabataan, natutulungan ng mga may edad na katulad namin, nag-alala rin ako, naalala ko na magugustuhan kaya nila na sumama sa mga may edad na katulad namin. Siyempre, iba ang paraan ng pakikisama sa kanila dahil sila ay nabubuhay sa panahon ngayon, hindi katulad namin noong pang matatagal na kami. Iba ang aming nakalakihan, iba yung paraan ng gawain namin. Pero nung nagkaroon ng ganong kaayusan at maraming humimog sa akin na mga regular pioneer na sumama sa kanila, natuwa naman ako dahil doon ko nakita yung talagang interest nila na matulungan kami. Natutuwa naman ako dahil pag-araw ng Martes, nagpresenta sa akin si Jonah na sasamahan ako sa pagkakart at meron pa siyang study na pumupunta sa lugar kung saan kami nagkakart na isinasama rin niya ako. At ang nakakatuwa sa kanya, pagkatapos namin ng ministeryo, hindi siya papayag kundi ihatid pa ako.
dahil nag-aalala daw siya na baka mamaya hindi ako makarating ng safe. Kaya kasama ko siya pag Martes. Pag araw naman ng Biyernes, Miyerkules, nakakasama ko si Edith. Kasi medyo nung nagkaroon ng pandemic, matagal akong hindi nakapag-study. At parang naninibago ako dun sa bagong aklat natin. Kaya nagpresenta sa akin si Edith na sasamahan niya ako pag Miyerkules. At isa pa, ang nakakatuwa kay Edith, meron siya lahat na kompleto yung kanyang pagkakaroon ng mga video sa cellphone na siya ang nagbubukas pag nag-i-study kami. At laging on time si Edith pag ako ay sinusundo. Ganun din naman pag araw ng Biyernes, kasama ko naman si Elaine. Si Elaine napakalaking tulong kasi hindi lamang sa pagka-card, kundi man din sa mga pag-i-study. At nakita ko yung talagang sincere siya sa pagtulong sa aming mga may edad. Pag araw ng Miyerkules at araw ng Sabado, sumasama ako sa ibang grupo. Kasi gusto ko rin namang makasama yung ibang mga kapatid at makita yung pamamaraan nila sa ministeryo. Natutuwa ako dahil pagkatapos ng bahay-bahay, niyayaya nila ako, lalo na ni Bel, niyayaya niya ako sa cart witnessing, maaring sa PN o kaya dito sa malapit sa Kingdom Hall. Malaking tulong yon dahil pakiramdam ko na nadadagdagan yung paglilingkod ko sa Diyos na Jehovah. At sana, huwag kayong manawa na tumulong sa aming mga katulad namin na mga may edad na dahil malaking tulong para sa amin yung pagsisikap nyo na matulungan kami na ipagpatuloy ang aming ministeryo bagamat nasa katandaan na kami. Yan. Nakakapagpatibay at masaya na malaman na maraming kapatid ang umaabot sa buong panahong paglilingkod. Pero mas masaya pag nalaman mo kapamilya mo yung gumawa nun. Napansin ko yung sigasig ni Kirsty sa paglilingkod. Meron siyang determinasyon na abutin palagi yung kanyang tunguhin at nakikita ko na mas masaya siya sa ngayon. Di naman yun nakakapagtaka kasi lahat naman ng regular pioneer ay maliligayang lingkod ni Jehovah. Hindi ko alam kung ano yung kakayahan niya sa gawain kasi hindi ko naman siya nakakasama. Pero ang alam ko, ginagawa niya yung kanyang abot na makakaya alang-alang sa pag-ibig niya sa Diyos na Jehovah at sa kapwa. At yun naman ang mahalaga. Ang isang katangian po na talaga napapatibay ako ni Papa sa kanyang pagpapioneer ay yung pagiging consistent niya sa kanyang schedule sa pagka-cart witnessing at paglabas po sa larangan. Unang-una, hindi po madali na gumising ng maaga para mag-ayos at mag-asikaso para mag-cart witnessing. Sumunod, hindi po siya laging may kasama. Kahit siya lang po mag-isa, sinisiguro niya na nasusunod pa rin yung schedule niya. Kasi before po na nakapag-pioneer kaming magkapatid, nakakasama po namin siya. Doon po, nagkakaroon po kami ng time na magpatibayan sa isa't isa. Pero ngayon nga po, kahit siya lang mag-isa, sinisiguro niya na masunod po yung schedule ng kanyang pagka-cart witnessing at paglabas sa larangan. Mali, si Papa, si Brother Eric Argonza, pinaka-hinahangaan ko sa kanya yung pagiging masigasig niya sa ministeryo. Yung sobrang sipag niya pagdating sa pagka-cart, sa pagbabahay-bahay, talong-lalo na nung kami ay nagka-cart, talagang sobrang consistent yung schedule namin. Talagang sinusunod niya yon kahit pa naulan o kahit wala siyang kasama, lalo na ngayon nung nagbago yung kalagayan ko. Kahit wala ako, tuwing magigising ako sa umaga, sinisilip ko pa rin kung nakapag-cart siya. Kaya nakakatuwa pa rin dahil kahit siya lang mag-isa, nagka-cart pa rin siya. Sinusunod niya pa rin maigi yung schedule niya. Kaya ayun, sobrang na-appreciate ko yung ginagawa ni Papa. Sobrang napapatibay ako doon. Kaya sana mas marami ka pa rin kapatid na
mapatibay dahil sa kasigasigan mo, dahil sa kasipagan mo sa ministeryo. At dalangin ko pa rin kay Jehovah na sana ay bigyan ka pa rin ng lakas na kahit na nagkakaedad ka na ay makapagpatuloy ka pa rin bilang RP at patuloy na mapasaya si Jehovah. Naging mabuting halimbawa po sa amin si Daddy kasi hindi po naging hadlang o napigilan po nung sakit niya yung paglilingkod po kay Jehovah. Lagi niya rin po kami in-encourage na mag-service at sumama po sa study. At kahit po ngayon na may pamilya na po ako, hindi niya po nakalimutan na magpayag po sa amin. Lagi niya po pinapaalala kung gaano po kahalaga na unahin po yung spiritual at kung paano po dapat na manguna ko sa pagpapakita po ng halimbawa. At syempre, sinisikap ko po na sundin iyon para matularan din po sila. Kaya maraming salamat po Daddy at talaga nakikita po namin yung mga pagsisikap po ninyo at pagpalain po sana kayo ni Jehovah at makapaglingkod po kayo na mahaba. Yung pagiging masipag ni Daddy. Kasi kahit na meron siyang sakit at tumatanda na din, andun yung pagsisikap niya na makapaglingkod sa Diyos ni Jehovah. Sa katunayan nga, may ilang mga pagkakataon na nakwento ni Mama, pag gumigising siya, di niya naaabutan si Daddy sa kama. Nakaalis na at nakapag-cart na. So, isipin nyo, 5:00 yun ng umaga. Minsan mas maaga pa nga eh. Kaya doon namin nakita kung gaano talaga kamahal ni Daddy yung paglilingkod kay Jehovah. Malaki yung impluwensya sa akin ni Daddy pagdating sa pag-abot sa mga spiritual na tunguhin. Tanda ko noon, pag gumagawa ko ng bahagi, kay Daddy ako lumalapit at malaki yung naitulong niya sa akin para makagawa ng mga pahayag. Ngayon, yung pagiging RP, malaki din yung naitulong niya sa akin kung paano maaabot yung oras at kung paano gagamitin ito sa pinakamahusay na paraan. At ngayon nakakatuwa din na nakakasama ko yung Daddy ko pagdating sa mga volunteering tulad ng DRC at sa SKE. Personal ko nga po na-appreciate ang kapatid at mga magulang ko pagdating sa spiritual kahit may mga pangangailangan din po kami sa pang-araw-araw. Example po dito ay noong nagkaroon ng DRC. Kinakailangan po ito ng mahabang panahon at lakas. Gayun din sa iba pang aspect ng volunteering like sa SKE, Kingdom on Constructions, or kapag may mga assemblies or convention tayo. Kasama din po dito yung pagtulong nila sa ibang mga kapatid. Kaya kahit pagod sila, pinakita po nila yung kanilang willingness, full support at pag-ibig sa mga kapatid, lalong higit kay Jehovah. Kaya kasama po ng ating mga regular pioneers na may iba't ibang kalagayan, nararamdaman or challenges sa buhay, hindi ko man lagi nakikita o ng iba lahat ng ginagawa o pagsisikap ninyo, tiyak po na nakikita ni Jehovah lahat ng iyon from the smallest detail. At yun po yung pinakamahalaga. Kaya salamat po sa inyong lahat. Napapahalagahan ko po kay Mama yung pagiging masigasig niya po at masipag sa ministeryo kahit madami po siyang gawain at inaasikaso po sa bahay at sa amin po. Hindi niya po napapabayaan yung ministeryo at gusto ko pong matularan sa kanya yung kasipagan niya po bilang pioneer na magampanan po lahat ng mahalagang bagay at maging responsable po sa lahat ng bagay at panahon po. Kaya thankful po kami kay Mama at proud kami sa iyo dahil isa kang mabuting nanay at pioneer. Salamat John kasi malaking tulong yung pagpapioneer mo, hindi lang sa'yo pati sa pamilya natin. Nakikita namin yung pagmamahal mo kay Jehovah at sa mga tao at sa mga kapatid. Kahit kung minsan nakikita kong para bang mahirap umalis para sa ministeryo, pero nakakahanga ka kasi sinisikap mo pa ring puntahan kahit pagod ka, kakatapos lang sa work o gawaing bahay. Karagdagan pa, napapahanga mo rin ako kasi mapagmalasakit ka sa mga may edad na kapatid. Nakikita ko yung sakripisyo mo para tulungan sila, kaya nakakahawang katangian yun. Maraming pagkakataon, nakikita kong mas inuuna mo yung iba
Kasi iniisip mo yung masasabi nila sa Diyos na Jehovah at hindi ka nagdadalawang isip na tulungan sila. Isang magandang katangian yon. Kaya muli, salamat Jonah at proud kami sa iyo. Nagpapasalamat ako sa Diyos na Jehovah dahil kayo binigay na regalo para sa kongregasyon. Na-appreciate namin hindi lang ang sigasig niyo sa ministeryo, kundi napapasig na rin kami ng inyong sigasig. At alam namin na lahat kayo ay may mga pinagdadaanan, pero sa tulong ng Diyos na Jehovah, alam din namin na mapagtatagumpayan niyo lahat iyon. At malay nyo, sa patuloy niyong pagpapatibay at sa pagpapala ng Diyos na Jehovah, sooner or later, makasama na kami sa ranggo ng mga regular pioneers. Kaya muli, maraming salamat at mahal na mahal namin kayo.